Bilis, harangin ninyo si Young Master. Doon. Atensyon sa lahat, nakatakas na naman si Young Master. May utos ang madam. Kailangang maibalik si Young Master para sa blind date. Young Master, huwag ka nang tumakas. Bumalik ka na lang para sa blind date. Sabi ng madam, kailangan po namin kayong maibalik ngayon. Napaka-elegante. Talaga namang napaka-elegante. Xiaofeng, ang galing ng paghiwa mo ngayon, wala talagang kapantay. Akin na ang isdang iyan. Kukunin ko. Bilis, ibigay mo sa akin. Binili ko na iyan. Lahat kayo ay magkakaroon. Pila po tayo. Pila. Umuwi na kayo at kumain ng isda. Salamat po. Hanggang sa muli bukas. Sige po, sige po. Sino ka ba? Bibili ng isda? Akala mo ba tanga ako? Nakatanggap ng 10,000 dolyar sa Happy Pay. Hoy, may nakita ka ba na lalaking tumatakas? Seish. Anong lalaki? Puno ng lalaki ang buong kalsada. Sino ba ang tinutukoy mo? Walang hiyang bata ka. Dito, may isang babaeng bukod sa paghiwa ng isda, ay kaunti ring alam sa pagpatay. Tabi. Sa liwanag ng araw, may nangho-hold up sa bahay. Kahit may mapabagsak man ako rito, pagtatanggol lang iyon sa sarili. Hayaan na. Maarte si Young Master sa kalinisan. Siguradong hindi pupunta iyon sa ganitong lugar. Madumi at mabaho. Nakakadiri. Ikaw, Tara, alis na tayo. ang isda ko. Mag-ingat ka. Ang tindi ng lakas ng babaeng ito. Aksidente lang ang nangyari kanina, lehitimo akong negosyante. Hoy, iwan mo ang address mo, at ihahatid ko sa iyo ang isda. Wag na. Sa negosyo, mahalaga ang katapatan, kaya kapag bayad na, dapat ihatid ang produkto. Dongfeng Express, siguradong ihahatid. Xiao Group, si Xiao Ye. Magandang araw po. Ito po ang nawalang bank card ni Ginoong Xiao Ye, pati na rin ang binili niyang isda. Talagang hinatid niya ang isda. Walang limitasyong pangungutang ang black card na iyon, pero hindi man lang siya natinag. Mapagkakatiwalaan siya? Akon. Alamin mo ang background niya at dalhin siya rito. Opo. May kailangan po ba kayo sa akin? Magbigay ka ng halaga at pakasalan mo ako. Si Xia Xiaofeng ay isang ulilang walang ama't ina na inampon ng pamilyang Xia 3 taon na ang nakararaan at may isang nakababatang kapatid na lalaki habang baon sa utang. Ikaw ang pinakaangkop na mapapangasawa. Magbigay ka ng presyo. Kahit ganitong halaga kada buwan, kung kikita ako ng dagdag na 5,000 dolyar kada buwan, malaking tulong iyon para mabawasan ang pasanin ng pamilya. Sige, deal. 500,000 dolyar kada buwan. Ano? Ganoon na ba kamahal ang bayad sa peking asawa ngayon? Loko kang bata ka? Hindi ka makakatakas sa pamilyang ito. Si King Ching ang tagapagmana ng Huo Group at ikaw ang nag-iisang anak ng pamilyang Xiao, kaya tiyak na ang pagpapakasal ng dalawang pamilya. Ako ang masusunod sa kasalang ito. Kuya Xiao Ye, gumawa ako ng dessert para sa iyo. Tikman mo naman. Bitawan mo ang asawa ko. Alam ko lang ang tungkol sa pagbabalot ng paa. Pero may mga tao palang pati utak ay balot din. Anong panahon na ba? May sapilitang kasal pa rin. Sino ka ba? Ano ang itinawag mo sa kanya? Saan naman galing ang munting irog na ito? Sino ka sa akala mo? Jiang Ying, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Bakit mo ako pinahamak? Hangal. Huo Ching-Ching, tinulungan mo ako sa loob ng maraming taon. Tulungan mo ako sa huling pagkakataon ngayon. Mawala ka na. Ha 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 ha. Simula sa araw na ito, ako na si Huo Ching-Ching. Akin na ang lahat ng pag-aari ng pamilyang Huo, haha.
Hindi pa ba siya nawawala? Ayaw na ayaw ko sa mga taong mapagmataas at arogante. Kahit pagaling kayo sa mayamang pamilya, hindi ninyo maaaring pakialaman ang kalayaan ng mamamayan sa pag-aasawa. Ikaw, hindi mo ba ako natatandaan? Nawalan ba siya ng alaala? Nagkita na ba tayo? Siyempre, hindi pa. Ako ang anak na babae ng pamilyang Huo. Sino ka ba sa akala mo? Hindi ka karapat dapat maging tagahawak ng sapatos ko. Habi, sabihin mo sa kanya kung sino ako. Ma, siya po ang mapapangasawa ko. Hindi ako naniniwala. Ikaw na malanding babae, kailan mo pa tinukso si Kuya Xiaoye? Bata ka? Nangahas kang gawin ito ng patalikod sa akin? Para kang isang maliit na leopardo, ang tapang mo. Sa ugali mong iyan, siguradong masosolusyonan mo ang marami sa mga problema ko. Sa negosyo, dapat may katapatan. Tara, kumuha na tayo ng marriage certificate. Pumasok na sa Kuwait Lebaw ang 500,000 dolyar. Salamat po, boss. Ano ang itinawag mo sa akin? Habi, Young Master, ang habambuhay ninyong pagsasama ay basta-basta na lang napagdesisyonan. Basta-basta ba? Sa tingin ko, hindi ito basta-basta. doktor ako, huwag kang matakot. Mananatili ako rito sa tabi mo. Hindi sumusuko ang doktor sa buhay ng kahit sino. Sabi niya, sasamahan niya ako, pero sinira niya ang pangako niya. Noong magising ako, wala na siya sa tabi ko. Dagdagan ng mga tauhan at patuloy na hanapin ang babaeng doktor na iyon. Bago ko siya mahanap, kailangan ko lang ng isang asawang kontrata. Mabuti na lang at aksidente lang sa sasakyan. Akala ko ninanakawan tayo. $500,000, walang kulang. Kung hindi, idedemanda kita sa panggagahasa. Wala ka bang hiya? Naubos ang lahat ng ipon ng pamilya ko habang magkasintahan tayo at pangalan mo lang ang nakalagay sa binili nating bahay. Ikaw ang may gusto noon. Kusang loob mo iyong ibinigay. Naiintindihan mo ba? May puso rin naman kami. Baon na baon kami sa utang ngayon at puno pa ako ng sakit. Tama na ang satsat. Magbayad ka kung ayaw mong makulong. Hayop ka. Ito ba ang girlfriend na pinili mo? Huwag na kayong umarte, wala kayong pera, di ba? Kung ganoon, tatawag na ako ng mga pulis. Subukan nyo lang akong hawakan. Idedemanda ko ang buong pamilya nyo. $500,000. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Ate, Tama na, inaamin ko na magkasintahan kami ni Xia Xiaodong. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Umalis ka. ate, pasensya na po. Kami ang naging pabigat sa iyo. Ma, huwag niyo pong sabihin niyan. 3 taon ang nakalipas, kayo ang nagligtas sa akin sa paanan ng bundok, kinupkup niyo ako, at itinuring na tunay na anak. Ngayong may problema ang pamilya, ako na ang bahala hanggang sa huli. Xiaofeng, ang pamilyang Xiao na iyon, hindi ka pwedeng magpakasal sa kanya. Sinong matinong tao ang nagpapakasal sa ganyang paraan? Nagbayad siya, siguradong pagtatrabahuhin kanya na parang hayop. Kahit may buwan ng sahod na 5,000, alipin pa rin. Sa $500,000, pwede na siyang maging Panginoon ko, pero pinili niyang maging asawa ko. Kung mag-alinlangan ako kahit isang segundo, kawalan na iyon ng respeto sa pera. Tandaan niyo, ang damdamin ay pwedeng magtaksil sa inyo, pero ang pera ay hindi. Young Mistress, narito na po ako para sunduin kayo pa uwi. Aalis na po ako. Xiaofeng, sadyang malakas ka talaga. Manatili kang mahinahon sa lahat ng oras. Huwag kang makikipag-away sa pamilya ng asawa mo. Wala roon ang mga magulang mo, kaya mag-ingat kang huwag malugi. Kahit makipag-away pa siya, hindi ako natatakot. Tutulungan ko si ate na lumaban. Dongfeng Express, laging nakararating ang padala. Pa, mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging maayos ang buhay ko. Xia Xiaofeng, magtapat ka nga. Peke lang ba ang kasal na ito?
Tunay po ang pagmamahalan namin ni Xiaoye. Hemp, wag mong isiping maloloko mo kami. Mas marami pa akong naranasan sa buhay, kaysa sa mga kinain mong kanin. Kung ganoon, maalat nga kayo. Kaya pala pati buhay ng iba ay pinapakialaman nyo. Siguradong ikaw, munting mapang-akit ang nang-akit sa kanya. Ano ba ang katayuan ng aming Xiaoye? Papansinin ba niya ang isang tulad mong basura na galing sa squatter? Paano mo inakit si Xiaoye? Sabihin mo ang totoo. Nangyari iyon sa isang madilim at mahangin na gabi. Hindi ko sinasadyang mapilayan ang bukong-bukong ko, kaya nagkalat ang mga strawberry sa sahig. Bumaba ng kotse si Xiaoye para tulungan akong pulutin ang mga ito at doon nagkadikit ang aming mga kamay. Imposible. May pagkamaselan si Xiaoye sa kalinisan, hindi siya pumupulot ng kahit ano sa sahig. Kahit pera pa ang mahulog, ay hindi niya papansinin paano siya magpupulot ng strawberry. Dahil nahulog ang loob niya sa akin sa unang tingin. Noong oras na iyon, kasing pula ng strawberry ang mukha niya, at ang mga mata niya ay parang mga ubas na maitim at nagniningning. Hindi ako basta-bastang babae. 10 taon akong nagkatay ng isda sa Daranfa. Ang puso ko ay kasing lamig na ng kutsilyong gamit ko sa pagkatay. Kaya tinanggihan ko ang pag-amin niya. Titingnan ko nga kung ano pang mga kwento ang maiimbento niya. Kahit tinanggihan ko si Xiaoye, hindi siya sumuko at ginawa pa rin niya ang lahat para sa akin. Binuhat niya ako papuntang ospital at sinuyo pa ako para uminom ng gamot. Ayaw ko ng mapait, kaya binilhan niya ako ng candy. Sino ba ang makakatanggi sa isang lalaking ikaw lang ang nakikita sa kanyang mga mata? Hay, wala talaga akong magawa sa kanya. Hay, talagang mahal na mahal niya ako. Naantig ako sa taos-puso niyang pagmamahal, kaya sinagot ko na siya. Mabuti naman at pumayag ka. Sa wakas, nagkatuluyan din ang dalawang nagmamahalan. Talagang tapat ang pag-ibig sa iyo ni Xiaoye. Muntik na akong maiyak sa sobrang pagkaantig. Palaging suplado at walang pakiramdam ang ating amo. Kapag nilalandi siya ng mga babaeng mapagkunwari, tinatapon niya ang mga ito palabas hanggang sa mabali ang buto ng kanilang mga ilong. Hindi ko akalain na ang amo ay magiging sunod-sunuran din pala sa pag-ibig. Anong klaseng tingin iyan? Nagkasundo rin kami na magkakaroon kami ng 2 anak, babae na kamukha ko at lalaki na kamukha niya. Anong ibig mong sabihin? Ibig bang sabihin ay buntis ka na? Kaya pala ang lakas mong kumain. Sa maikling panahong iyon, ang isang mesa ng pagkain ay naubos mo na lahat. Oo, kung sasabihin kong buntis ako, makakakuha ako ng mas maraming masasarap na pagkain. Lagot, magpapakalat siya ng malaking kasinungalingan. Tama. Dala ko ang anak ni Xiaoye. At kambal pa sila. Nako. Dahil tungkol ito sa magiging anak ng pamilyang Xiao, tara, sumama ka sa akin para magpa-blood test. Kapag napatunayang hindi ka nagdadalang tao, ibig sabihin yon ay gawa-gawa mo lang ang lahat ng sinabi mo. Naku! Sige, magsinungaling ka pa. Tingnan natin kung paano ka makakalusot. Napakahalaga kay Xiaoye ng dangal ng pamilya. Nag-aalala siya na baka hindi ninyo matanggap ang isang manugang na nabuntis bago ang kasal. Kaya naman, para sa dangal ng pamilyang Xiao, luhaan kong ipinaalis ang kambal na iyon. Ano? Ano ka mo? Ang 2 kong kawawang anak, gumagalaw na sila sa loob ng tiyan ko noon. Tuwing nananaginip ako sa hating gabi, naririnig ko ang mga bata na tinatawag akong mama. Minsan, naririnig ko rin silang tinatawag kang lola. Lola, naririnig ninyo po ba ang mga bata na tinatawag kayo? Napakalaking kasalanan nito. Ikalawang ate, huwag ka namang masyadong mahigpit. 2 buhay rin iyon. Dahil nabuntis na siya, dapat ay hinayaan mo siyang manganak. Mga apo mo pa rin naman sila. Hindi, wala akong ginawang ganoon. Ito ang dahilan kung bakit malakas akong kumain. Dahil hindi pa lubos na gumagaling ang katawan ko. Tama siya. Noong nagpapalakas pa ako pagkatapos manganak, nakakain ako ng 300 itlog at 100 pata ng baboy. Batang amo, mali ang ginawa mo. Bakit mo pinilit ang dalaga na ipaalis ang mga anak niya? Tumahimik ka. Xiaoye, sabihin mo sa akin, totoo ba ang lahat ng ito? Nakikinig pala siya sa lahat. Lagot na talaga. Mabubuko na ako. Lahat ng iyon ay totoo. Ang mga apo ko, 2 pa naman sila. Nawala na lang sila ng ganoon. Ikalawang ate, anong nangyari sa'yo? Ikalawang ate. Panganay na tiya, huwag mo akong takutin. Hipag, gumising ka na. Umatras kayong lahat. Umatras. Magsialisan kayo, panatilihing maayos ang daloy ng hangin. Huwag kayong manggulo. Maayos ang daluyan ng hangin, normal ang paghinga, mahina ang tibok ng puso, mahina ang pulso. Mayroon ba kayong medical kit dito? Ang galing naman ng asawa ko. Mukhang may alam siya sa medisina.
Parang may taong ginagaya ang paraan niya ng paunang lunas. Doktor ako, huwag kang matakot. Nandito lang ako sa tabi mo, hindi susuko ang doktor sa buhay ng sinuman. Ma, gising ka na po? Hi, Xiaofeng, pasensya na ang pamilyang Xiao namin sa iyo. Magpalakas ka ng katawan mo para mabigyan mo pa ako ng ilang mababait na apo. Opo, ma. Magaling ang pag-arte mo ngayon. Basta maayos ang bayad, papaikutin kita hanggang sa maiyak ka. Para sa aking boss, gagawin ko ang lahat. Ano ang tinawag mo sa akin? Asawa ko. May mga tayo nga ang dingding? Huwag ka nang magkakamali ulit. Huwag kang mag-alala, profesional ako. Matutulog ba tayo ng magkasama? Isa akong dalagang malinis ang puri. Kung hindi komportable. Dapat may dagdag na bayad. Sige. Wag, ayoko. Napakalakas ng babaeng ito. Ikaw, ang kusang yumakap sa akin. Eh bakit hindi mo ako itinulak palayo? Tinulak kita, pero hindi ka natinag. Bawasan mo na lang ang sahod ko ng $500. Magkahiwalay tayo ng kwarto. Ano? Kayong mga bata, dapat marunong kayong magkontrol. Magpapalit muna ako ng damit. Kahit hindi maganda ang pinagmulan ng manugang na ito, dahil kaya naman niyang magkaanak ng kambal, tatanggapin ko na siya. Miss Huo, Xiaohan? Tita, narito kami para magbigay ng imbitasyon sa kasal. Ayaw sa akin ng hangal na si Xiaoye, kaya magpapakasal ako sa pinsan niyang si Xiaohan para maging hipag niya ako. Hipag, bakit parang wala kang modo? Mag-alay ka muna ng tsaa sa akin bilang kuya ng asawa mo. Pinag-aalay ka ng tsaa ni Kuya Han, naririnig mo ba? May sumabog ba na tangke ng gas? Bakit may 2 asong gala na napadpad dito? Ang ingay-ingay niyo. Cutie, sino ang minumura mo? Pinsan ako ni Xiaoye, at sa edad at antas ng pamilya, dapat niya akong tawaging kuya. Masigit ako sa kanya. Ipinagmamalaki mo ang edad mo. Gusto mo na bang mawala ng maaga? Tutulungan ng aming pamilyang Huo si Kuya Han na mamuno sa Xiao Group. Bulag sa katotohanan si Xiaoye. Bagay lang kayong dalawa na magbenta ng isda sa palengke. Nananaginip kayo. Hanggat buhay pa ako, walang sinumang makakaagaw sa Xiao Group. Maaga nang namatay ang tatay ni Xiaoye. Ikaw na isang matandang biyuda. Ano pa bang akala mong magagawa mo? Pwede mo akong murahin, pero huwag siya. Nanay siya ng boss kong bumubuhay sa akin. Siya, Xiaofeng. Gusto mo ba akong saktan? Bata ka pa, at puro palabas lang ang suntok mo. Ang liit-liit ng kamao mo. Kahit hayaan pa kitang suntukin ako. Hoy, gumising ka. Huwag kang magkunwaring patay. Marahan lang kitang hinampas. Hindi naman ako nagpakalakas. Gumising ka na, sabi. Tingnan mo, gising na siya. Kuya at ate, ihahatid ko muna kayo sa labas. Masyadong bastos ang kilos niya? Siguradong magagalit si nanay. Ma, sa totoo lang po, si Xiaofeng ay... Magaling ang ginawa ni Xiaofeng. Gutom ka pa ba? Magpapaluto si Mama para sa iyo ng matatamis na makaron. Ma, gusto ko rin po ng makaron. Kain ka ng kain, puro pagkain na lang ang alam mo. Kakasal pa lang ni Xiaofeng sa pamilyang ito, pero alam na niyang ipagtanggol ako. Eh ikaw? Wala kang silbi, magutom ka? Hindi ba't sinabi niyo po na dapat maging mapagbigay sa nakatatandang kapatid para hindi masira ang samahan nating magkakapatid? At naniwala ka naman agad? Sayang lang ang pagpapalaki ko sa iyo. Bigla akong nakaramdam ng awa kay Xiaoye. Bakit kaya? Little Leopard, mula ngayon ay huwag ka nang makikialam sa gulo ng pamilya. Kung hindi, Naintindihan ko, mahal ko. Heto ang paborito mong makaron, palihim ko itong itinago. sa engagement party ng anak na babae ng pamilyang Huo, gusto mo bang pumunta? Party? Iyon ba yung may magagandang damit at maraming masasarap na pagkain?
Sige, sasama ako. Ang tindera ng isda, kapag nagsuot ng gown, ay nagmumukhang anak ng mayamang pamilya, marangal at elegante. Hehehe. Cotton candy. Ah, Tingnan nyo, narito na si Miss Huo. Magandang araw, Miss Wu. Miss Huo, napakaganda nyo po at talaga namang nagniningning ngayong araw. sa sobrang dami kong kinain, hindi kaya ako pagtawanan ng mga tao? Kailangan kong magtago ng maigi. Hoy, nabangga mo ako. Ano naman kung nabangga kita? Anong ano naman? Magsorry ka sa akin. Miss, ano bang apelyido mo? At ano ang trabaho mo? Siya ang apelyido ko. Tagahiwa ako ng isda. Isang tagahiwa ng isda, karapat-dapat bang pumunta rito? Isa ka lang talagang hamak na asong kalye. Kahit mukha kang kagalang-galang sa suot mo, asong kalye ka pa rin. At nagagawa mo pa akong pagsorihin? Gusto mo bang mapahamak? Nabangga mo ako, kaya dapat kang humingi ng paumanhin. Hemp, ako? Magsosorry? Ikaw pa talaga. Mga taga-pamilyang Zhu kami, sino ba sa buong Xuancheng ang hindi nakakaalam niyan? Hindi lang simpleng bangga. Kahit saktan pa kita, kailangan mo itong tiisin. Wala akong pakialam kung pamilyang baboy o pamilyang aso ka man. Kapag hindi ka nagsorry ngayon, pagbaliin ko ang leeg mo. Ang lakas ng loob mong itulak ako? At nagagawa mo pa akong bantaan? Ano bang katayuan mo sa buhay para magkaroon ng karapatang pumunta sa party ng pamilyang Huo? Napakakapal ng mukha. Tingin ko, nakikihalo lang siya rito para humanap ng mayamang lalaki. Marami na akong nakitang babaeng katulad niya. Probinsyana, hindi ito ang lugar para sa iyo. Alin sa dalawa, kusang umalis ka rito. O kung hindi, tatawag ako ng security para kaladkarin ka palabas. Ito ba ang tinatawag nilang high society? Puro sip-sip sa mayaman at puro mura para lang kayong mga siga at walang hiya sa palengke. Mukhang ngayong araw ay kailangan kitang turuan para malaman mo kung ano ang ibig sabihin ng respeto. Anong balak mong gawin? Mukhang kailangan mong maturuan ng leksyon. Mahal, dapat na ba kitang tawaging asawa mula ngayon? Kuya Han, uminom ka muna. Wala kang silbi. Tingnan mo nga ang sarili mo. Akala mo ba talaga gusto kitang pakasalan? Nakipagkasundo lang ako sa iyo para pakinabangan ka. Lilipulin ko silang lahat. Huo Chingching, hindi ka pa rin mawala-wala. At may gana ka pang humarang sa daan ko. Nagawa kitang pabagsakin noon. Magagawa ko ulit ngayon. Pa? Sisiguraduhin kong dadalhin ko ang pamilyang Huo sa pagiging numero 1 sa Xuancheng. Masyadong protektado si Huo Chingching, kaya walang nakakaalam kung ano ang hitsura niya. Ngayong wala na ang mga magulang niya, ito na ang pagkakataon ko para palitan siya. Jiang Ying, ikaw ang pinakamatalikong kaibigan. Bakit mo ako ginaganito? Dahil gusto kitang palitan, tanga. Ang tagapagmana ng pamilyang Huo, isang henyo sa medisina, dudurugin ko ang mga kamay mo para kahit sa susunod na buhay ay hindi mo na mahawakan ang paborito mong scalpel. Simula sa araw na ito, ako na si Huo Chingching at akin na ang lahat sa pamilyang Huo. Huo? Si Miss Huo? Espesyal na bisita ko si Miss Xia. Hindi mo siya kayang banggain. Xiao Feng, pakakasalan mo si Xiao Ye. At pakakasalan ko naman si Xiao Han. Mula ngayon ay magkapamilya na tayo. Naghanda ako ng maraming masasarap na pagkain para sa iyo. Tumama ka sa akin. Kahit na nawala ang alaala mo, hindi nagbago ang mga hilig mo, pati ang pangangatawan mo, paborito mo pa rin ang cotton candy, at allergic ka pa rin sa mangga. Paano niya nalaman ang lahat ng ito? Lahat ng matatamis sa handaan ngayong araw ay may halong maraming sangkap ng mangga. Mabuti na lang at nakakakain ka. Dahil kung hindi, sa taglay mong lakas na parang toro, ay wala talaga akong magagawa sa iyo. Bakit mo ako gustong saktan? Sino ba ang nagsabing lagi mong aagawin ang mga bagay na mahal ko? Ang daan sa impyerno ay nasa harap mo na. Munting ganda,
Huwag kang umalis. Hindi pa mapapansin ni Xiaohan ang mga sintomas ng allergy mo at hindi magtatagal, mawawala ka na. Pagdating ng oras, iisipin ng lahat na nakikipagrelasyon ka sa bayaw mo. Nakakatuwa. Akon, magpadala ka ng mga tao para suriin ang lahat ng CCTV, bantayan ang lahat ng labasan at pasukan ng handaan. Hanapin si Xiao Baozi at balitaan ako agad. Opo. Lasa ito ng makaron. Heto, ang paborito mong makaron. Palihim ko itong itinago. Pribadong lugar ang bahaging iyon, President Xiao. Kuya Xiaoye, tinadya mo ba akong puntahan? Kahit engaged na ako, basta't magbago ang isip mo, sasama ako sa'yo. Ito ang kwarto mo. Walang darating para iligtas ka. May pagka-obsessed sa kalinisan si Young Master, ayaw niyang madikitan ng dugo. Nagsusuot siya ng isang pares ng guwantes bago kumitil ng buhay. Xiaoye. Ako, naalala ko na. Magtiis ka. Mawawala rin agad ang sakit. Lagot, bago pala ako mawalan ng alaala, isa pala akong walang damdaming mamamatay tao. Ano ang naalala niya? Naalala na ba niya ang tunay niyang pagkatao? Naalala ba niya ang mga ginawa ko sa kanya? Huwag na, Xiaoye. Magkapatid tayo. Kuya mo ako. Hindi. Tatawagin kitang kuya po, pwede ba? Kuya, huwag na. Hindi ko sinasadya. May nagbigay sa akin ng droga. Sinuri ko na. May sangkap na pampatulog sa baso niya. Lintik ka. Kuya Xiaoye, na-frame up lang din ako. Ngayon ang engagement party ng pamilyang Huo at pamilyang Xiao. Ang lahat ng bisita ay mga kilalang tao mula sa Xuancheng. Mga kilala at maimpluwensyang tao. Hindi mo naman siguro gagawin sa harap nila na pagsamantalahan ang dalaga ng pamilyang Huo, di ba? Nangahas kayong galawin ng asawa ko? Wawasakin ko ang pamilyang Huo. Batang Panginoon, maraming nakatingin dito. Umalis na muna tayo. Kailangan matingnan ng doktor ang madam. Umalis kayo. Ito ay nakuha mula sa bulsa ng damit ni Young Mistress. May acute allergy si Young Mistress. Basta regular siyang uminom ng gamot at mag-ingat sa kinakain. Wala siyang magiging pangmatagalang epekto. Samahan mo lang siya ng madalas, gagaling siya matapos ng ilang araw na pahinga. Sige, Akun, ihatid mo na ang bisita sa labas. Dito po tayo. Little Leopard, hanggang kailan ka pa magkukunwari? Diyos ko, nahuli na ako. Nagising talaga ako. Siguradong ito ang kapangyarihan ng pag-ibig. Magsalita ka. Bakit ka sadyang nagpahuli noong engagement party? Nahuli mo na ako. Nag-iwan ka pa talaga ng marka para sa akin? Malinaw na sinadya mong sumama kay Huo Qingqing. Bakit mo isinugal ang sarili mo? Magsalita ka. Naku, mag-isip ka na ng idadahilan. Gumawa ka ng dahilan para hindi siya magalit. Subukan mong gumawa ulit ng kwento. Tingnan lang natin ang mangyayari. Aamin na ako. Aaminin ko na ang lahat. Huo. Miss Huo. Si Miss Xia ay espesyal kong panauhin, hindi mo siya kayang galitin. Xiao Feng, pakakasalan mo si Xiaoye, at pakakasalan ko naman si Xiaohan, magiging isang pamilya na tayo. Naghanda ako ng maraming masasarap na pagkain para sa iyo. Sumunod ka sa akin. Ang patibong mong ito ay masyadong halata. Alam mo namang patibong iyon? Bakit sumama ka pa sa kanya? Wala naman kaming atraso sa isa't isa. Siguradong gagamitin lang niya ako para sirain ka. Kailangan kitang tulungang ayusin ang lahat para ipakita ang galing ko sa trabaho at para maramdaman ng boss na sulit ang 500,000 dolyar na binayad niya. Anong tawag mo sa akin? Asawa. Akala ko sa liit niyang iyon, kahit kasama pa si Xiaohan ay hindi nila ako kayang talunin. Pero alam niya palang allergic ako sa mangga. Hindi siya marunong lumaban ng patas. Isinapanganib niya ang sarili niya para lang sa akin? Posible kayang sineseryoso na niya ang peking kasal na ito? Kinagat mo ang kamay ko. Pasensya na po. Huwag mo nang uulitin ang ganoong kapanganib na bagay. Kung hindi ako nakarating agad, baka... Alam ko namang paborito mo ang macarons, kaya siguradong makikita mo ang iniwan kong tanda. Napakatalino ko talaga. Sa totoo lang, hindi macarons ang gusto ko. Kung ganoon,
Ano ang gusto mo? Ang gusto ko ay yung mapula at bilog. Alam ko na. Gusto mo ng malaking mansanas. Sa utak mong iyan, bukod sa pagkain, wala nang ibang laman. At ikaw rin. Asawa ko. Bakit? Huwag kang lalapit. Ano ba ang ginawa ko kanina? May mahal na ako, hindi na ako pwedeng mahulog ulit. Nagluluto ba siya o may ginagawang ritual? Xiaoye, bilisan mo at patigilin mo na siya sa ginagawa niya. Galing siya sa mahirap na pamilya, kaya hindi dapat maging mahirap sa kaniya ang pagluluto. Kainan na. Ang buong mesang ito, ikaw ba mismo ang nilason? Tikman mo nga, kahit hindi kagandahan ng itsura, pero ang lasa ay hindi rin masarap. Maayos naman ang pagkakaluto ng tinapay na ito. Tikman ko nga. Xiaofeng, magpakaabala ka na lang bilang batang among babae ng pamilyang Xiao at ipaubaya ang iba sa mga katulong. Tutal, binabayaran naman sila para rito. Sayang kung hindi sila gagamitin. Pinaparinggan yata ako. Binabayaran din ako ni Xiaoye, kaya hindi ako pwedeng kumain at tumanggap ng libre sa pamilyang Xiao. Kailangan kong maghanap ng trabaho. Naniniwala sa Buddha ang biyanan ko, kaya hindi ako pwedeng pumatay ng isda, lalo nang hindi ng tao. Napakaraming trabaho sa mundo. Kung wala talaga, magbebenta na lang ako ng lumang gamit. Ang pamilyang Huo ngayon ay pangalan na lang at nasa bingit na ng pagbagsak. Ang pagpapakasal ni na Huo Qingqing at Xiaohan ay para lang sa pera. Kinamumuhian ko ang mga babaeng mukhang pera. Talaga ba, Young Master? Sa buong araw na ito, hindi tumitigil ang mga transaksyon sa card ni Young Madam? May tuturing ba yung pagiging mukhang pera? Kung hindi gagastusin ni Young Madam ang pera ko, para saan pa ang kinikita ko? Napaka-double standard naman ni Young Master. Seryoso siya nakakaiyak, sa sobrang nakakatuwa. Basahin mo nga sa akin, ano-ano ang binili ni Little Leopard? $23 at 50 sentimo sa junk shop, $120 sa pamimigay ng flyer, $30 na bayad sa pag-aasikaso. Hindi siya gumagastos, kumikita siya. Nasaan siya? Batay sa ruta ng transaksyon, ang susunod na hinto ay Shanghai International, isang subsidiary ng Xiao Group. Magandang araw po. Nandito ako para mangolekta ng mga pwedeng i-recycle. Oh? Hindi ba't ikaw ang young mistress ng pamilyang Xiao? Sa halip na mamuhay bilang mayamang asawa, lumabas ka para mamulot ng basura? Iniwan ka na ba ni Xiaoye? Napakaliit talaga ng Xuancheng. At nakatagpo ko na naman ang buwisit na ito. Ang Shanghai International ay kumpanyang sakop ng Xiao Group. Si Kuya Han ang general manager. Ako ang pangunahing shareholder. Hahaha. Halika kayo, tingnan ninyo. Isang tindera ng isda. Nangangarap pang mapangasawa ang mayaman. Matapos gamitin, itinapon ka rin. Tindera ng isda. Kaya pala kahit mula sa malayo naaamoy na ang malansang amoy. Sobrang baho. Nangunguna sa industriya ang Shanghai International. Kahit taga-kolekta ng basura, kailangan may degree sa kolehiyo. Kilala ko siya. Sasabihin ko sa inyo, rapist ang nakababatang kapatid niya. Muntik na siyang makulong. Narinig ninyo ba? Rapist ang tinderang ito ng isda. Nakulong siya ng 10 taon. Sino ang nagpasok sa kanya rito? Lumayas ka agad. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Naalala na ba talaga niya ang tunay niyang pagkatao? Ako, naalala ko na. Kukunin mo pa ba ang bote ng inumin? Hindi na. Mas pipiliin ko pang mamulot ng basura kaysa sayangin ang oras at lakas ko sa mga hangal. Ang isang bote ay nagkakahalaga ng 10 sentimo. Habang kayo ay walang kwenta, umalis na kayo at huwag manggulo. Dati akong mamamatay tao, kaya hindi dapat mabunyag ang pagkakakilanlan ko. Cutie, huminto ka. May nakabara sa kanyang daanan ng hangin. May nakabara sa kanyang lalagukan.
Bakit hindi umepekto? Tumawag agad ng ambulansya. 4 na kilometro ang layo ng pinakamalapit na ospital at 7 minuto ang pinakamabilis na dating ng ambulansya. Pero 3 minuto lang ang kritikal na oras para maisagip ang nasasakal. Tumabi kayong lahat. Nangingitim at namumula na ang kanyang mukha. Mahina na ang pulso sa malaking ugat, bumabagal na ang tibok ng puso at malapit na itong huminto. Kailangang makapasok agad ang oksiheno sa katawan niya. Ano ang binubulong niya? Parang mga terminong pangunang lunas. Hindi natin siya pwedeng hayaang magligtas. Kung hindi, mapapansin ng iba ang paraan niya ng pangunang lunas at makikilalang siya ang dating henyong doktor. Tagalinis lang siya ng isda. Ano ang alam niya sa pangunang lunas? Ipapahamak niya ang pasyente. Pigilan ninyo siya. Lumayas ka. Huwag mong hawakan si President Han. Kailangang magsagawa ng cricothyrotomy para mabuksan ang daanan ng hangin. Nasaan ang karayom na pantusok? Kung mamatay si Xiao Han, ituturing itong sinadyang pagpatay. Sablay ang tusok mo, di ba? Wala nang pag-asa si Xiao Han. Gusto mo pa siyang iligtas? Panaginip mo. May pinatay. Tumawag kayo ng pulis. Pinahamak niya si President Han. Hulihin siya. Ano ang ginagawa ko? Pamilyar ang tagpong ito. Ang munting ito, sa harap ng lahat, ay sinaksak si President Han hanggang sa mawalan ng buhay. Baliw siyang gumaganti sa lipunan. Basura siyang tao. Gaganti tayo para kay President Han. Gaganti tayo para kay President Han. Itali siya. Bitawan ninyo ako. Isa itong cricothyrotomy. Sinasalba ko ang buhay niya. Wala na si President Han. At nagagawa mo pang magdahilan? Ang kapatid mo ay isang rapist at ikaw naman ay mamamatay tao. Ang buong pamilya ninyo ay pawang masasamang tao. Ako na. Isang sampal bawat isa. Hanggang mamaga ang mukha niya at masira ang bibig niya para matandaan niya ang kahihinatnan ng mamamatay tao. Sino mang humawak sa asawa ko, ay tatapusin ko at ipapakain sa aso. Hemp, ang lakas ng loob mo. Asawa ka lang ng isang tindera ng isda at nagagawa mo pang magpanggap sa harap namin? Sino ka ba sa akala mo? Anong tinitingin-tingin mo? Wala kang silbi, sayang ang mukha mo, at sinusustentuhan ka pa ng isang namumulot ng basura. Dapat ay naghanap ka na lang ng mayamang babae. Gusto mo bang sumama sa akin? Sa kanya ka tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes. Sa akin naman tuwing Martes, Huwebes at Sabado. At tuwing Linggo, gusto ninyong... Anong nangyayari sa inyo? Guantes. Young mistress, pakiusap, pigilan mo si senyorito. Mahigpit ang batas sa bansa. Mahal, tumabi ka sa likuran ko. Hindi mo kailangang pag-aksayahan ng panahon ang ganitong klase ng tao. Ako na ang bahala. Kayong dalawang walang hiya at malandi. Iniwan mo ba ang utak mo sa bahay? Hindi mo man lang kilala si President Xiao? Alam mo ba kung bakit tinatawag na President Han si Xiao Han? Bakit hindi siya pwedeng tawaging President Xiao? Dahil iisa lang ang President Xiao sa pamilyang Xiao. Siya nga, si Xiao Ye. Ano? Ang asawa ng tindera ng isdang ito ay si Xiao Ye? Imposible. Totoo ba iyan? Totoo. Naku, President Xiao, patawad po. Masyado po kayong gwapo at bata pa kaya hindi ko po kayo agad nakilala. Tumahimik ka. Dalhin siya palabas. Para hindi madumihan ang hangin dito. Nagkamali po ako, President Xiao. Patawarin ninyo po ako. Xiao Ye, nakahandusay pa rito ang bangkay ng pinsan mo. At sinadyang patayin ni Xia Xiaofeng na kami mismo ang nakakita. Kahit siya pa ang babae mo, Xiao Ye. At ng pamilyang Xiao, hindi mo dapat pagtakpan ng isang mamamatay tao, di ba? Ako? Hindi ako pumatay. Narito ang mga saksi at ebidensya. At nagagawa mo pang itanggi? Sino namang maniniwala sa mga kasinungalingan mo? Naniniwala ako. Eto? Sino ang gumawa nito? Siya.
Magaling ang pagkakagawa. Gumamit siya ng ballpen para buksan ang daanan ng hangin. Napakatalino. Eksaktong-eksakto ang posisyon. Isa ka rin bang doktor? Hindi siya nagkamali sa pagtusok? Imposible. Pero ako naman. Sinadya mo akong itulak. Pero hindi pa rin ako nagkamali sa pagtusok. Nagulat ka ba? Kahit gaano pa kaalog ang katawan, matatag pa rin ang mga kamay ko, na para bang nagsanay na ako ng di mabilang na beses. Kung ganoon, bakit siya nawalan ng malay? Baka nahimatay sa takot, kapain mo ang pantalon niya, siguradong basa iyon. Dahil sa agarang pagsagip ng dalagang ito, naligtas ang buhay ng pasyente. Tara na, hubby. Kumita ako ngayong araw. Ililibre kita ng malatang. Bilang mga empleyado ng Xiao, naniwala kayo sa chismis ng masasamang tao at naging walang galang sa young mistress. Ang bawat isa sa inyo ay kalahati na lang ang sahod. Opo. Ipinagpapaalam po namin kayo, President Xiao, at ikaw rin po, young mistress. May pinsala ang daanan ng hangin mo, kaya hindi ka muna makapagsalita. Kung may gusto kang sabihin, isulat mo na lang. Habi, minura niya ako. Huwag nang iligtas. Tanggalin na ang tubo. Wala kang utang na loob. Kahapon ay nabulunan ka, at muntik ka nang mamatay. Ang ate na ito ang nagligtas sa iyo, tapos lalaitin mo pa siya? Ang 9 na taon mong pag-aaral? Napunta lang ba sa wala? Wow! Sobrang galing at angas niya. Siya ang nagligtas sa akin. Dati ay palagi ko siyang pinagtatawanan at pinahihirapan. Sandali lang. Kahit gago siya, pero hindi isusuko ng doktor ang buhay ng kahit sino. Hindi isusuko ng doktor ang buhay ng kahit sino. Pangako ko sa iyo, ililigtas talaga kita. Ang tanong iyon, bakit parehong-pareho? Dapat mamatay ako. Oo, dapat nga. Ang katulad mo, kahit gumaling pa ay maglalaway lang. Siya nga kaya iyon? Kung dati siyang doktor, bakit siya nagtatrabaho bilang tagakatay ng isda sa Daron Fa? Tama? Ang marka sa binti. Ano ang iniisip mo? 500,000. Patingin ng binti. Isang malaking sampal, libre lang. Walang hiya. Walang matinong lalaki. Ang hangal na si Xiaohan, napabaling pa sa kanila. Hindi lang niya ako ni-block. Gusto pa niyang buwagin ang engagement namin. Huo Qingqing, Xiaoye, dahil hindi kayo marunong lumaban ng patas, huwag niyo akong sisihin kung gagamit ako ng matinding paraan. Kayo, maghanda na kayo? Tanggapin niyo ang malaking sorpresa na inihanda ko. Young Master, ito po ang listahan ng mga imbitado para sa anibersaryo. Ang party po ay gaganapin sa linggo ng gabi. Nagpagawa ko ng gown para sa asawa mo. Huwag mong kalimutang kunin ito at tiyaking ikaw mismo ang mag-aabot nito sa kanya. Opo. Mahal na mahal talaga ni Young Master si Madam. Siya pa mismo ang pumili ng susuotin nito. President Xiao, ang mga ito ay mga limitadong high fashion na disenyo ngayong season at naghahanap lang ng isang babaeng tulad ng inyong asawa na taglay ang ningning ng isang bituin. Siguradong malalampasan niya ang lahat kapag sinuot niya ito. Ang Cheongsam na ito, ang hiwa nito, ay hanggang hita lang, kaya nitong takpan ang birthmark sa binti ni Xiaofeng. Ito ang kukunin ko. Bago maglinggo, maghanda kayo ng 3 set ng kombinasyon para mapili ng asawa ko. Sige po, President Xiao. Ha? Gwapong lalaki. Huwag mong kalimutang panoorin ako sumayaw mamayang gabi.
Ito ba talaga ang gown para sa party? Paumanhin, mauna na ako. Hindi ba ipinadala na ni Akon ang gown? Bakit naka-overcoat ka? Hindi naman malamig ang panahon ngayon. Ang ginaganap dito ay formal na hapunan ba? Siyempre, Boss, isinilang sa ilalim ng pulang bandila, lumaki sa simoy ng tagsibol. Huwag na huwag tayong magkakamali. Kung hindi, huli na ang pagsisisi. Xiaoye. ano? Ang tinawag mo sa akin? Hubby, Masyado kang madaldal? Hubarin mo na ang overcoat mo. kailangan ba? Talagang isuot ang gown na iyon? Siyempre, Kung ganoon, dagdagan mo ang bayad. sige. May CCTV sa taas mo. Little Leopard? Ano ba yung suot mo? Hindi ba't ipinakuha mo? Kay Akun ang gown na ito. Ay, Nakuha na ang gamit. Sige, Magsalita ka. Si Akon ang nagkamali ng kuha. Sumama ka sa akin. Lolo Xiao, tingnan niyo po. Inaakit na naman niya si Kuya Xiaoye. Sa ganito ka-importanting handaan, ganyan ang suot niya. Nakakahiya. Walang hiya. Hump. Talagang masamang tao siya. Si Xia Xiaofeng ay isang babaeng galing sa barong-barong na pera lang ang habol. Nagkatay ng isda, namulot ng basura, at bihasa sa panlilinlang para akitin ang mga lalaki. Ang apo ko, na dating matalas ang paningin, at mahusay kumilala ng tao, hindi ko akalaing masasilo ng isang walang hiya at hamak na babae. Magpalit ka na. Hindi ka ba lalabas? Hihintayin kita. Huwag na. Kapag nagsalita ka pa ng kung ano-ano, haharap talaga ako at papanoorin kitang magbihis. Ang bagong padalang gown ay walang hiwa sa gilid, kaya hindi makikita ang marka sa hita. Dapat habang nagbibihis siya, sumilip ako kahit saglit. Wag na lang. Magagalit lang siya. Anong nangyari? Ang zipper. Sumabit sa buhok ko. Ayan, okay na. Naku, nahihilo ako. Huwag ka nang magkunwari. Hayaan mo muna akong yumakap ng 5 minuto. Babawasan ko ng 500 dolyar ang singil ko sa'yo sa susunod na buwan. May isang bagay na kailangan kong kumpirmahin. Ito ay isang aksidente lang. Isa akong disenteng negosyante. Tumahimik ka. Nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong pagsamantalahan ang kliyente. Pagkatapos mo akong halikan ay tatakbo ka? Little Leopard, bakit para kang manloloko? Ano bang tingin mo sa akin? Siyempre, ikaw ang marangal na kliyente at makapangyarihang boss. Ano ang itatawag mo sa akin? Asawa po. Lolo Xiao, narinig mo ba iyon? Parang may ingay sa loob kanina. Sa buong bulwagan ng handaan, hindi mahanap si Xiaoye. At ang babaeng iyon, posible kayang silang dalawa ay nagtatago rito? Totoong may gusto ako sa iyo. Pero,
Siguradong hindi ko iyon mababayaran. Hindi mo naman siguro babawasan ang sahod ko, di ba? Kuya Xiaoye, nariyan ka ba sa loob? Kung hindi siya ang babaeng iyon, ano ang gagawin ko? Xiaoye, anong nangyari sa iyo? Diborsyo? Iwanan siya? O itigil na ang kontrata? Bitawan mo ang asawa ko. Ang galing ng asawa ko. Mahal, alam ko na mahal. Aalis na ako, mahal. Ako, parang hindi ko pa kayang bumitaw. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Hindi naman touchscreen ang mukha ko. Lumabas ng hindi kaibi sa asawa sa kwarto, tapos gumagawa sila ng ganoong bagay. Sa handaan, talagang bulok ang asal. Ang batang si Xiaoye, bata pa lang ay pinapanood ko na siyang lumaki. Pinahahalagahan niya ang dangal at tradisyon, siguradong naimpluwensyahan lang siya ng babaeng iyon. Lolo, huwag na po kayong magalit. Susubukan ko pong kumatok ulit. Si Lolo Xiao ang pinakamahigpit sa asal at tradisyon ng pamilya. Sa pagkakataong ito, siguradong mapapalayas na ang walang hiya si Xia Xiaofeng mula sa pamilyang Xiao. Tabi. Xiaoye, anong ginagawa mo? Lolo? Ano ba nga ginagawa ninyo? Nasugatan ako. Xiaofeng, balutan mo ako. Talaga? Totoo po iyon, Lolo. Patingin nga kay Lolo. Malala ba ang sugat? Gasgas lang ito, pero nag-aalala si Xiaofeng, kaya pinilit niya akong gamutin at balutan. Kaya naghanap ako ng tahimik na lugar. Nagpapanggap pa kayong nanggagamot? Kung wala kayong ginagawang masama, bakit noong kumatok ako sa labas kanina, ay hindi kayo nagbukas ng pinto? Hindi sa hindi namin kaya. Ayaw lang namin. Naiinis ako kapag nakikita kita. Napakapangit na mukha mo, at wala kang kamalay-malay sa sarili mo. Isa ka pang miyembro ng pamilya Huo, bakit ang tanga mo? Kung alam ko lang na si Lolo ang nasa labas, gagawa pa ako ng front flip na 300 at 60 grado para lang pagbuksan siya. Iha, ang tamis ng dila mo. Sayang lang, at ang mga mabulaklak mong salita ay hindi tatalab sa akin. Ang mga pakana ng munting soro sa harap ng matandang mga ngaso ay hilaw na hilaw pa. Lolo, hindi ako. Xiaoye, sumama ka sa akin sa bulwagan ng piging. Masyado ka nang matagal na nawala. Ayusin mo ang asal mo. Sumama muna sa akin sina Xiaoye at Qingqing. Ikaw, lumabas ka pagkalipas ng 10 minuto. Wow, kaninong anak kaya ang magandang babaeng ito? Hindi ko alam. Ngayon ko lang siya nakita. Sa ganda at kilos niya, siguradong galing siya sa marangal na pamilya. Tingnan ninyo, kasama niya si Xiaoye at magkatabi na silang nakaupo. Siya na kaya ang magiging asawa ng tagapagmana ng pamilyang Xiao? Kaya naman pala ang pamilya ni na Xiao at Huo ay matagal nang may kasunduan sa pagpapakasal. Pero si Xiao Han, ang nasa handaan ng pakikipagtipan, may iba palang mahal si Xiaoye? Hindi ka karapat dapat maupo rito, tumayo ka. Qingqing, doon ka maupo. Dahil narito si Lolo Xiao, ang puwesto sa tabi ni Xiaoye ay dapat para sa iyo. Lolo? May asawa na po ako. Hindi pa ako patay. Ang pagpapakasal mo ay kailangan munang may pagsang-ayon ko bago mabilang. Mahal ko na si Qingqing mula pagkabata. Kahit mahigit 10 taon na kaming hindi nagkikita, siya ang pinili kong maging asawa ng apo ko. Han, wala ka namang tutol, hindi ba? Wala po. Kung papakasalan ni Xiaoye si Huo Qingqing, ibigay mo na lang sa akin si Xia Xiaofeng. Ang maganda. Dapat sa pamilya lang mapunta. Nananaginip ka. Lolo, mabuti naman po ang batang si Xiaofeng. Huwag niyo na po silang paghiwalayin. Lumaki na ang mga pakpak ninyo. Gusto niyo ba akong galitin hanggang mamatay? Lolo, may tama ka ba? Narinig mo ba? Ang batang ito, may lakas pa ng loob niyang insultuhin ako. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Lolo, may sakit po kayo sa puso, di ba? Paano mo nalaman? Makapal ang mga dulo ng daliri, maputla ang mukha, bigla ang pagkapos ng hininga, may kasamang pamumula ng labi, at kitang-kita ang umbok ng mga ugat sa leeg habang nakaupo. Lolo, bakit hindi po kayo magpa-opera? Hindi na kayang operahan ang katawan ni Lolo, kaya konserbatibong gamutan na lang.
at matagal na siyang nagpapagaling sa ibang bansa. Dati, sa Xuancheng, may isang henyong doktor na kayang mag-opera pero sa kasamaang palad, 3 taon na siyang nawawala. Bakit sumasakit ang ulo ko kapag naririnig ko ito? Parang may isang bagay na gustong lumabas sa isip ko. Xiaoye, lalo akong nawawalan ng gana sa batang ito. Wala siyang pakiramdam sa hangganan. Bukas na bukas din, sumama ka sa kanya sa Civil Affairs Bureau para mag-divorce at pakasalan mo na agad si Ching Ching. Kung mahalaga po sa inyo ang mga hangganan, huwag na po kayong makialam sa pagpapakasal ko. Hindi mo na ba ako susundin? Gusto mo bang magrebelde? Huwag mong kakalimutan kung sino ang tagapagmana ng pamilyang Xiao. Ako ang masusunod. Lolo, tingnan niyo po ako. Xiao rin ang apelido ko. Kuya Xiaoye, huwag mo nang galitin si Lolo. Gusto mo bang ibigay na lang ng basta-basta ang buong Xiao sa iba? Xiaoye, makinig ka kay Lolo. Sa ganitong sitwasyon, bakit ka pa nag-aalinlangan? Tutal, peke lang naman ang pagsasama natin. Xiaoye, ikaw. Ano ang tinawag mo sa akin? Asawa. Ang gusto ko, ako mismo ang kukuha, hindi kailangang ibigay sa akin, at lalong hindi ko isusuko. Sumama ka sa akin. Lintik na batang ito. Talagang napakahusay ko siyang naturuan. Napakahusay ng pagkakaturo ko sa kanya. Lolo, ayos lang po ba kayo? Lolo, kumalma po kayo. Humihingi po ako ng paumanhin para kay Xiaoye, gaya nga ng inaasahan sa anak ko. Ang galing ng ginawa niya. Hay, kung may ganito lang sanang tapang ang tatay mo noon, hindi sana ako nagtiis at nagpakumbaba sa pamilyang Xiao ng maraming taon. Lasing ka na. Uulitin ko, Xia Xiaofeng, ikaw ang legal kong asawa, kaya huwag mong laging ihiwalay ang sarili mo. Pero ang lolo mo, Huwag mong intindihin ang ibang tao. Ang mahalaga lang sa akin ay kung ano ang iniisip mo. ikaw, may gusto ka na ba sa akin? Alam mo naman, maselan ako sa kalinisan. Nandidiri ako kapag hinahawakan ako ng babaeng hindi ko gusto. Pero gusto kitang hawakan sa lahat ng oras. Gusto rin kita, Xiaoye. Anong itinawag mo sa akin? Mahal. Mahal. Young Master, pumasok si Elder Xiao at ang kanyang mga tauhan sa opisina at ninakaw ang lahat ng kontrata. Ang mga laban sa negosyo na mataas ang antas ay madalas gamitan ng pinakasimpleng paraan. At isa pa, kasama pati ang kontratang pinirmahan ninyo ng asawa ninyo. Ano? Tingnan mo ito. Ito ang aking mahusay na apo. Mas pinili mong maghanap ng makakasama sa pekeng kasal kaysa tuparin ang tungkulin sa kasal ng pamilya. Taksil kang walang utang na loob. Talagang winasak mo ang dangal ng pamilya. Xiaoye, Xiaofeng, kayong dalawa, niloko ninyo ako. Pasensya na po. Kung hindi ninyo ako pinilit sa kasalang pampamilya, hindi sana ako napilitang gawin ito. Sadyang humanap ka ng babaeng mababa ang pinagmulan at sakim sa pera para lang galitin ako, hindi ba? Ikaw. Kun, ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa ospital. Opo. Xiaoye, kapag hindi ka sumunod sa akin, hindi na ako magpapagamot. Makipaghiwalay ka sa babaeng iyon at pakasalan mo si Ching Ching o panoorin mo na lang akong tuluyang mawala sa harap mo. Xiaoye, ang pag-atake ni Lolo ay mas lumalala sa bawat pagkakataon. Kapag hindi pa siya naoperahan, baka hindi na niya kayanin. Basta't buhay pa ang henyong doktor ng Xuancheng. Hahanapin ko siya, kahit hukayin ko ang buong lupa, mahahanap ko rin siya. Hindi ko hahayaang magpatuloy siya sa pag-iimbestiga. Dahil kung hindi, malalaman din niya sa huli na si Xia Xiaofeng ang tunay na Huo Qingqing. Tapusin na ito. Jiang Ying, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Bakit mo ako sinaktan? Hangal. Huo Qingqing, sa loob ng maraming taon ay tinulungan mo ako. Ngayon, tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Tapusin na ito. Simula sa araw na ito, ako na si Huo Qingqing. Ang lahat ng sa pamilyang Huo ay magiging akin na ha. Xiaofeng? Kaya naman pala, ikaw pala siya. Ginawa po namin ang lahat. Papa,
Wala na ang kapatid ko at may sakit pa sa puso ang matanda. Mula ngayon, ang buong Xiao ay magiging akin na. Pa, hindi kaya tayo ubusin ni Xiaoye? Huwag kang mag-alala, may plano na ako. Kapahamakan ng batang iyon kung pababayaan pa. Ikaw lang ang dapat maging tagapagmana ng Xiao. Maghanap kayo doon. Nang araw na iyon, nawala ang lahat sa akin. Akala ko ay tinalikuran na ako ng buong mundo at wala na akong ganang mabuhay pa. Hanggang sa gitna ng pagkahilo, may narinig akong nagsabi sa akin. Huwag kang matakot. Palagi akong nandito sa tabi mo. Xiaofeng, ang boses mo ang nagbigay sa akin ng napakalaking pag-asa at tapang. Kaya muli akong bumangon at nilinis ang mga salot sa grupo upang mabawi ang Xiao. Nangako ka na lagi mo akong sasamahan. Mas takot akong mawala ka kaysa sa maiisip mo. Xiaofeng, gising ka na? May masakit ba sa'yo? Masakit pa ba ang ulo mo? Sino si Xiaofeng? At sino ka naman? Xiaofeng? Hindi mo na ba ako kilala? Ikaw si Xia Xiaofeng? Hindi siya ang apelido ko. Ako si Huo Qingqing, ang Huo sa Huo Yuanjia. Hindi mo na talaga ako maalala? Hindi ko gustong may lumalapit na estranghero, kaya pakiusap, tumabi ka. Ito ang marriage certificate natin. Akala mo ba sa pamamagitan ng peking dokumentong iyan ay makakapit ka sa akin para makalapit sa pamilyang Huo? Hinding-hindi ko sasayangin ang oras at lakas ko sa isang taong hangal. Lumayo ka sa akin. Young mistress. Ano na naman po bang palabas ang ginagawa ni Amo ngayon? Mag-imbestiga ka? Sa pamilyang Huo at kay Huo Qingqing. Ang kasaganaan ng lungsod na ito, dapat ay pag-aari ko. Papa, Mama, nakabalik na po ang anak ninyo. Jiang Ying, ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Bakit mo ako ipinahamak? Hangal. Huo Qingqing, sa loob ng maraming taon, lagi mo akong tinutulungan. Tulungan mo ako sa huling pagkakataon ngayon. Mawala ka na. Simula sa araw na ito, ako na si Huo Qingqing at akin na ang lahat ng nasa pamilyang Huo. Ang ninakaw na pangalan, ang ipinagpalit na buhay, akala mo ba, kapag binura mo ang alaala ko, ay susuko na lang ako sa kapalaran? Jiang Ying, ang lahat ng utang mo sa akin, pagbabayarin kita ng nakaluhod. Ang muling pagbangon mula sa abo, ay bunga ng pagdaan sa apoy. Xiaoye, anong ginawa mo sa ate ko? Sinasabi ko sa iyo, kapag may mangyaring masama sa ate ko, makikipaglaban ako hanggang dulo. Paano mo ba talaga pinahirapan si Xiaofeng? Bakit siya nasaktan at naospital? Mahalaga rin ang buhay ng may hirap. May konsensya ka pa ba? Ang kawawa kong anak, parang awa ninyo na, pakawalan ninyo na siya. Balae? Tumayo ka muna. Hindi ganoon ang nangyari gaya ng iniisip ninyo. Tunay ba talaga siyang anak ninyo? Tunay siyang anak. Sigurado. Higit pa sa tunay na anak ang turing namin sa kanya. Balae, ang anak kong si Xiaoye para kay Xiaofeng ay tapat na tapat ang pag-ibig langit at lupa ang saksi. Ngayong nawala ang alaala niya, ay gusto na niyang iwan si Xiaoye. Nawalan na naman siya ng alaala? Nawalan na naman siya ng alaala. Nawalan na naman siya ng alaala. Na naman? Habang may pasensya pa ako, ipaliwanag ninyo nang maayos ang lahat ng itinatago ninyo. Kayong tatlo, pinagtutulungan ninyo ang amo ko. Matagal ko na itong tinitiis. Hinila mo ang kwelyo ni Sir. Pati ikaw, hinila mo rin ang kwelyo ni Sir. At ikaw naman, hinila mo ang pantalon ni Sir. Matagal nang inimbestigahan ni Sir ang kaniyang asawa. Hindi ninyo siya tunay na anak. Inampun ninyo siya 3 taon na ang nakalipas. Ang amo namin ay na-in-love sa kaniya sa unang tingin pa lang. Isang himala na tumibok ang puso niya. Sa wakas ay nakapag-asawa na siya. Pero nakalimutan naman siya ng asawa niya. Kahit si Dou-e, hindi sinapit ang ganitong kamalasan. Tumahimik ka nga. Narinig kong na love at first sight ka sa akin? Dahil na love at first sight siya sa akin, noon, kasing pula ng strawberry ang mukha niya,
At parang ubas ang mga mata niya, maitim at maningning. Ibalik mo siya sa akin. Siya? Si Xia Xiaofeng ba? Isa lang siyang tau-tauhang nawalan ng alaala. Hindi naman talaga siya dapat naririto. Bakit? Talaga bang na-in love si President Xiao sa tindera ng isda mula sa squatter area? Halos wasak na ang puso ng amo ko. Pamilyang siya? Kinidnap niyo ba ako? O niloko niyo lang ako? Ikaw ay pinulot lang namin. 3 taon na ang nakalipas, nagde-deliver kami ng isda gamit ang truck. Nang dumaan kami sa paanan ng bundok, at nakakita ng babaeng sugatan at nawalan ng alaala. Pagbalik mo, tandaan mong makinig sa iyong mga magulang. Ako ay mananatiling ate mo habang buhay. Xiaoye, okay ka lang ba? Sabi ko na sa iyo, ayaw kong may lumalapit na hindi ko kakilala. Young Master, alam kong nahihirapan ka. Yakapin mo ako at umiyak ka na lang. Lumayas ka. Masakit ba? Ako, totoo ngang may gusto ako sa iyo. Pero, siguradong hindi ko iyon kayang bayaran. Hindi mo naman babawasan ang sweldo ko, di ba? Makipagkasundo tayo, Xiaoye. Sabihin mo, 3 taon na ang nakalipas ng pumanaw ang mga magulang ko. Umalis ako sa ospital para bumalik sa Huo Group. Ngunit ang mga mapagkakatiwalaan sa pamilyang Huo ay pinalitan na lahat ng mga tauhan ng kalaban. Sa sarili ko lang na lakas, mahirap silang kalabanin. Babayaran kitang ipagpatuloy ang pagiging asawa ko para tulungan akong bawiin ang pamilyang Huo. kukunin mo ako? Tama. Simula ngayon, ako ang kumukuha sa'yo. Bilang kapalit, ibibigay ko sa'yo ang pinakagusto mo. Hindi ba't ayaw na ayaw mong nilalapitan ka ng mga estranghero? Para lang mabawi ang kapangyarihan, handa ka ng mangakit ng estranghero? Ano bang iniisip mo? Ang operasyon sa puso ng lolo mo, ako lang ang tanging makakagawa niyan. Ang mailigtas ang buhay ni lolo, hindi ba't yan naman ang pinakagusto mo? Kung ganoon, bakit mo tinatanggal ang butones mo? Mainit lang talaga. O baka naman, ang tanging nasa isip ni President Xiao ngayon ay ang kanyang asawa at kailangang isantabi pa ang buhay ng kanyang lolo. Young Master May, magandang balita po. Tungkol dun sa henyong doktor, sa pamamagitan ng voice identification, nahanap ko na ang pagkakakilanlan niya. Siya po ang ating young madam. Nawala ang henyong doktor 3 taon na, ang nakakaraan, at nawala naman ng alaala ang young madam 3 taon na rin ang nakalipas. Tugmang-tugma po ang panahon. Alam ko na. Bakit parang hindi man lang natutuwa si Young Master? Hindi po ba kayo nagulat? Susunod, iulat mo agad sa akin ang ganitong balita. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Masaya akong makipagtulungan sa iyo. Matutulog na ako. Lumayo ka sa akin para hindi tayo aksidenteng magkasakitan. Naku, nasira ng katulong ang lock ng pinto sa guest room. Gabi na masyado. Wala na tayong mahahanap na mag-aayos nito. Malaki naman ang kwarto ni Xiaoye. Doon ka na muna matulog ng isang gabi. Sige po. Mahal ko. Huwag kang mag-alala. Lahat ng nawala sa iyo, tutulungan kitang mabawi ang lahat ng iyon. Espesyal ang kondisyon ni Elder Xiao na papaligiran ng maraming ugat at nerbiyos, napakahirap ng operasyon at napakataas ng panganib. Iisa lang ang matagumpay na kaso nito sa buong mundo at bukod sa henyong doktor na iyon, wala nang ibang makakagawa nito. Sino ang maglalakas loob na mag-opera sa kanya? Kalokohan talaga ito. Xiaoye, saan ka nakahanap ng doktor na mag-oopera? Baka gusto mo lang gumawa ng peking medical error. Ipahamak si Lolo
At ikaw ang mamuno? Wala talagang mabuting lumalabas sa bibig mo? Lolo, nagtitiwala po ba kayo sa akin? Sukdulan na ang pagtitiis ko. Kung sino man ang makapag-oopera sa akin, tatawagin ko siyang ama. Ang ating madam, magiging ama ni Elder Xiao? Diyos ko, nagkagulo na ang pagkakasunod-sunod ng henerasyon. Ihanda ang operasyon. Gusto kong makita ang surgeon. Siguradong naloko lang kayo. Ibubunyag ko mismo ang mga kasinungalingan niya at pupunitin ko ang huwad niyang anyo. Lauli, bakit ka nag-iingay? 3 taon tayong hindi nagkita, lumaki yata ang yabang mo? Kayo po pala, Dr. Huo, 3 taon kang nawala at nawala ng liwanag ang mundo ng medisina. Saan ka nagpunta? Sobra kitang namiss. Ikaw pala. Siya? Ang nag-iisang doktor sa buong mundo na nanguna sa matagumpay na operasyong iyon. Alam ko. Bitawan mo muna ang kamay niya. Dr. Huo, hayaan mo akong maging assistant mo ulit? Pwede ba? Pumasok ka na. Binabati kita, President Xiao, naging matagumpay ang operasyon, matatag ang vital signs ni Elder Xiao at nasa normal na saklaw ang lahat ng resulta. Ililipat na siya sa intensive care unit para maobserbahan sa loob ng 24 na oras. Xiaofeng, anong nangyari sa kanya? Ayos lang siya, napagod lang. Tumagal ang operasyong ito ng 10 oras at hindi man lang nagpahinga si Dr. Huo. Xiaoye, iuwi mo na siya para makatulog ng maayos. Ako na ang bahalang magbantay dito. Ano ang sinabi mo? Ang operasyon ni Elder Xiao ay si Xia Xiaofeng ang nanguna? Oo, sarili kong mga mata ang nakakita. Naalala na niya? Naalala na niya ang lahat. Lahat ng pinaghirapan kong makuha ay hinding-hindi ko ibabalik sa kaniya. Po Ching Ching, dapat ka nang mawala ng tuluyan sa mundong ito. Habi, yakapin mo ako. Sir, ito po ang imbitasyong ipinadala ng pamilyang Huo. Iniimbitahan po kayo kasama ang inyong asawa na pumunta sa lumang mansyon ng pamilyang Huo para sa isang hapunan. Sa lumang mansyon ng pamilyang Huo? Babalik ako sa lumang mansyon. Kuya Han, maganda ba ako ngayong gabi? Maganda, napakaganda. Kahit gusto ng pamilyang Xiao na ipakasal ako kay Xiaoye, pero noon pa man, ikaw lang ang tanging laman ng puso ko. Kapag naging pinuno ka na ng pamilyang Xiao, wala nang makakapaghiwalay sa ating dalawa. Pupunta ba talaga sina Xiaoye at Xia Xiaofeng? Kung sa ibang lugar, maaaring hindi siya pumunta, pero sa lumang mansyon ng pamilyang Huo, siguradong darating siya. Noong nawalan ka ng alaala? Dahil sa sobrang pagkagusto mo sa cotton candy, halos mapahamak ka. Naglakas loob siyang lagyan ng lason ang asukal. Maraming mangga ang inilagay sa asukal. Akon. Young mistress, tikman mo ito. Ito ang ginawa kong cotton candy. Malinis at ligtas sa mikrobyo. Sinira mo ang reputasyon ng pamilyang Xiao. Mag-ayos ka agad. Mukha kang galing sa pansidong. Sumama ka sa akin. Ha? Bakit ikaw na naman? Nagkita na tayo. Naku, ikaw na tagakatay ng isda. Gold digger ka. Nandito ka na naman para makikain at makisimsim sa handaan. Wala kang modo. Ako na ang sasampal sa iyo para sa mga magulang mo. Ang cute naman ito. Hindi kasing cute mo. Bakit ka nananakit? Ikaw talaga ang sasaktan ko. Kilala mo ba kung sino ako? Hindi. Disiplinahin mo ang tauhan mo.
Siya? Karapat-dapat ba? Kung sinampal mo sila, bawal na akong sampalin ha. Sampalin ang 5, libre ang 1. Dito sa bahay ko, hahayaan ko bang ako ang apihin? Sino ka ba talaga? Isang hamak na tindero lang ng isda. Paano mo nagawang pagbuhatan ng kamay ang 4 na malalaking pamilya? Kung gusto kong manampal, mananampal ako. Kailangan ko pa bang alamin ang pamilya mo? Sino ba talaga ang nasa likod mo? Ang babaeng ito ay kay President Xiao. Ay, sa away pa talaga tayo nagkakilala. Kami ni Ginang Xiao ay nagkaroon na rin ng isang pagkikita. Ikaw na walang hiya, nanganak ba akong walang mata para hindi mo makilala si Ginang Xiao? Pati si Ginang Xiao ay pinakialaman mo? Puro ka na lang gulo araw-araw. Pag-uwi natin, lagot ka sa akin. Pinayagan na ba kayong umalis ng aming young mistress? Ang pangalan niya ay Jiang Ying. Anak siya ng hardinero ng pamilyang Huo na si Master Jiang. Itinuring ko siyang pinakamatalik kong kaibigan noon. Ngunit sinamantala niya ang tiwala ko at lihim niya akong pinagtaksilan para palitan ako. Ang pinakamasarap pagmasdan sa isang peste ay ang sandaling dumikit ito sa ilalim ng sapatos. Tingnan mo. Tatakas ka pa. Ang regalong ibinigay ng amo ko, hindi lang dapat mong tanggapin, kailangan mo ring pasalamatan. Master Jiang, dito. Ying, sa wakas nakita na rin kita ni tatay. Anak, miss na miss ka na ni nanay. Ano ang sinasabi ng 2 taga-probinsyang iyon? Parang tinatawag nila siyang anak. At sinasabing mga magulang niya sila. Pero hindi ba siya ang panganay na dalaga ng pamilyang Huo? Mga guwardiya. Ang 2 probinsyanong ito, paano nakapasok dito? Paalisin sila. Ying, ikaw bang nagpahamak sa panganay na senyorita? Magsabi ka ng totoo. Napakabuti ng pamilyang Huo sa atin. Nasaan ang konsensya mo? Sumama ka na kay nanay pa uwi. Hindi ko kayo kilala. Bakit hindi nyo pahulihin ang 2 baliw na ito? Huwag kayong gumawa ng gulo. Ang black gold na angkan ng pamilyang Huo ay nakatago sa mekanismo sa pagitan ng mga estante ng libro. Ang sikretong ito, maliban sa tagapagmana ng pamilyang Huo, ay walang ibang nakakaalam. Ang angkanang ito, tanging ang iris ng mga tagapagmana ng pamilyang Huo sa bawat salinlahi ang makakapag-activate nito. Ang lolo ko, ang tatay ko. At ngayon, ako naman ang susunod. Huo Qingqing, alam ko na. Pag bumalik na ang alaala mo, siguradong babalik ka sa lumang mansyon ng pamilyang Huo para maghanap ng ebidensya. May pumasok na magnanakaw sa silid-aklatan. Hulihin sila at bawiin ang mga ninakaw nila. Ito, ang tinatawag na pagpapasok ng kalaban sa sarili niyang bitag. Huo Qingqing, ikaw pa ang nagturo sa akin ng 36 na taktika. Lumabas muna tayo. Anong nangyayari? Pumasok kayo at tingnan ninyo. Nakapagtataka, bakit biglang nawalan ng kuryente? Siguradong may nakapunta na rito. Maghanap kayong mabuti. Huwag kang gagalaw. Pasensya na. Hindi ko gustong may lumalapit sa akin. Malamang ay tumakas sila sa bintana. Habulin ninyo sila. Maghanap muna kayo ng magkukumpuni ng kuryente. Ano ang nasa bulsa mo? Masakit ang bewang ko sa tumutusok na iyan. Pasensya na, ako. Ito ang paboritong libro ng tatay ko noong nabubuhay pa siya. Gusto ko rin iyan. Anong amoy iyon? Amoy alcohol?
Kapag ang matapang na alak ay ibinuhos sa dry ice, magiging gas ang alkohol. Kapag nalanghap ang gas na alkohol, didiretso ito sa dugo mula sa baga at mabilis kang malalasing. Sa loob ng isang saradong silid, basta sapat ang konsentrasyon ng gas na alkohol, maaari itong magdulot ng biglang pagsiklab. Sa oras na sumailalim sa autopsy, ang matutuklasan lang ay namatay tayo dahil sa labis na pagkalasing na nagdulot ng aksidenteng sunog. Tama ang lahat ng hula ninyo. Sayang lang, dahil pagkatapos ng gabing ito, mababawasan na ng 2 matatalinong tao ang mundo. Kayong mag-asawa, sa piging ng pamilyang Huo, ay nagpakalasing at nagpakasasa, sinunog ang lumang mansyon ng pamilyang Huo, kasamang naglaho ang lahat ng ebidensya, at kailangan pang bayaran ng pamilyang Xiao ang mga pinsalang natamo ko. Ha 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 ha! Walang silbi yan. Bulletproof ang salamin sa study room namin. Ngayon, hawak ko na ang black gold na talaangkanan ng pamilyang Huo. Basta pagkamatay ni Huo Qingqing, hukayin ko agad ang mga mata niya, mabubuksan ko pa rin ang lock, at itatapon ko silang lahat doon para tapusin. Ying, alam na ni na Papa at Mama na nagkamali kami. Paalisin mo na kami. Hindi ka na namin kailanman guguluhin pa. Ako ang tunay mong ina. Mula pagkabata, itinuring kitang pinakamamahal ko. Kayo ang pinakamalaking hadlang sa tagumpay ko. Mga peste kayong humihila sa akin pabalik sa putikan. Kapag nawala na kayong lahat, saka ko lang mapananatili ang posisyon ko bilang tagapagmana ng pamilyang Huo. Cao Ye, mas mababa ang porsyento ng tubig sa katawan ng mga babae kaysa sa mga lalaki, kaya mas mabagal nilang pinoproseso at binabasag ang alak. Pakiusap, kapag nagwala ako sa kalasingan mamaya, siguraduhin mong patulugin mo ako. Magwawala sa kalasingan? Bakit ikaw mismo ang humalik sa akin? Tama ba ang iniisip ko? Xiao Ye, gusto kita. Ano ang itinawag mo sa akin? Asawa ko. Halikan mo ako ulit. Patunayan mo sa akin? Little Leopard, sa ginagawa mong iyan, mahihirapan akong hayaan kang umalis. Kun, tapusin na ito. Naintindihan ko po. Aabot sa tamang konsentrasyon pagkalipas ng 5 minuto. Gamitin ang remote para buksan ang ilaw, para sindihan ng kislap ng kuryente ang hangin. Boom! Ang pagkamatay ng lahat ng panauhin ngayong gabi ay isisisi nating lahat sa pamilyang Xiao. Ha 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 ha. May sira ba sila sa ulo? Bakit ba silang lahat nakatingin sa akin? Ngayon, nasa kamay ko na ang black gold na talaangkanan ng pamilyang Huo. Basta't pagkamatay ni Huo Qingqing, agad na makuha ang kanyang mga mata, mabubuksan ko pa rin ang lock na iyon. Bilis! Bilis! Patayin niyo na iyan! Walang makakapagpatay niyan. Walang makakatakas. Huo Qingqing, tumayo ka ng maayos. Nanonood ang mga kalaban mo. Ying, nagkamali kami ng papa mo. Ako ang tunay mong ina. Simula bata ka, ikaw na ang pinakamahalaga sa akin. Kayo ang pinakamalaking hadlang sa tagumpay ko. Mga peste kayong humihila sa akin pabalik sa putikan. Kapag nawala na kayong lahat, doon ko lang makukuha ang posisyon ko bilang tagapagmana ng pamilyang Huo. Pagkalipas ng 5 minuto, kapag sapat na ang konsentrasyon, gagamitin ko ang remote para buksan ang ilaw at magliyab ang hangin sa kislap ng kuryente. Boom! Ang sinapit ng lahat ng panauhin ngayong gabi ay ibabagsak ko sa pamilyang Xiao. Ha 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 ha. Ang baliw na ito ay nagpapanggap na tagapagmana ng pamilyang Huo at gusto pa tayong tapusin. Hindi naman siguro magkakaroon ng aksidente, di ba? Huminahon po kayong lahat. Ito ang tahanan ko bilang si Huo Qingqing. Ipinapangako ko po sa ngalan ng Huo Group na walang mangyayaring masama. Kontrolado ko ang lahat. Huwag kayong mag-alala. Ang plano ni Jiang Ying ay matagal ko nang sinabi kay Miss Huo. Pati ikaw, pinagtaksilan mo rin ako? Mahilig lang ako sa babae, pero hindi ako tanga. Ang pag-agaw ng kapangyarihan, nadamay na ako dahil sa tatay ko noon. Kaya hindi na ako magpapaloko sa iyo. Nangako ka sa akin. Nung tinukso mo ako bilang asawa ng nakababatang kapatid ko, tinanggap ko naman ang pang-aakit mo. Naniwala ka naman sa salita ng isang tulad ko? Ang mga babaeng nakasama ko, 80 man o 100 babae, pero iisa lang ang nagligtas sa buhay ko. Sumusumpa akong magiging tapat sa pamilyang Niohuru Huo. Huo Qingqing. Ang piging na ito ngayong gabi ay para ipaalam sa lahat na ang tunay na Huo Qingqing ay ang asawa ko. Hindi, huwag kayong maniwala sa mga sinasabi niya. Nasa akin ang talaan ng angkan ng pamilyang Huo na gawa sa itim na ginto. Ako ang tunay na Huo Qingqing. Niloloko lang kita, Jiang Ying.
Walang kahit anong black gold genealogy ang Huo Group. Pinilit lang kitang gumawa ng desperadong hakbang para lumabas ang tunay mong kulay. Hindi maaari. Malinaw na nakatago iyon sa isang lihim na mekanismo. Talaan iyon ng paglaki ko. Iningatan iyon ng mga magulang ko, hindi para sa kapangyarihan ng pamilya, kundi dahil sa pagmamahal. Paano nangyari ito? Hindi ko po kayo binigo. Aalagaan kong mabuti ang pamilyang Huo. Tumawag na ako sa pulisya, Jiang Ying. Walang nakakaligtas sa batas. Hindi ka makakatakas sa parusa ng katarungan. Cutie, tapos na ako. Huwag mo ring asahang makakaligtas ka. Kapag naiisip ko ang nakakadiring babaeng ito, na muntik nang maging asawa ng batang amo, nagiging bangumot ang pagtulog ko. Iwan siyang buhay para maharap niya ang paghuhukom. Dalhin siya sa ibaba. Nawala na sa akin ang lahat noon, ngunit ngayon ay nabawi ko na ang lahat. Hindi para ipagmalaki ang tagumpay, kundi para sabihin sa lahat ng mga nakakaranas ng kawalang katarungan na ang mga bagay na para sa iyo ay dapat mong bawiin ng marangal. Sana ay mag-enjoy po kayong lahat sa hapunan ngayong gabi. Simula bukas, magsisimula na ang bagong kabanata para sa Huo Group. Tunay ng isang matapang at mahusay na babae si Young Mistress. Tingnan mo si Young Mistress, ang lakas ng loob niyang magmayabang dahil sa backer niya. Hayaan mong magyabang siya, hayaan mo siyang magwala. Gusto kong panoorin iyon. Xiaoye. Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Kung pagod ka na, matulog ka na muna, uuwi na tayo. Ang init. Anong gagawin ko? Walang hiya ang Jiang Ying na iyan. Masyadong mataas ang alcohol content. Ang dugo sa katawan mo ngayon ay kalahating may halong alak. Bahala na. Kahit ano pa iyan. Anong tawag mo sa akin? Asawa. Gusto mo ba ako? Gusto kita. Mahal mo ba ako? Huwag mo nang sagutin. Nararamdaman ko naman. Huo Qingqing, kagabi. Pinilit mo ako. Ako. Ang init. Kasalanan ko masama ang ugali ko kapag lasing. Kailangan kong ibangon ang pamilyang Huo. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon. Pasensya na, Xiaoye. Ano ang itinawag mo sa akin? President Xiao. Nitong mga nakaraang araw, patawad sa abalang na idulot ko. Uuwi na ako. Xiaofeng? Ay hindi. Qingqing, aalis ka na ba talaga? Hindi ba komportable ang tulugan o hindi masarap ang pagkain? Sabihin mo kung ano ang hindi ko nagawa ng maayos. Babaguhin ko. Kayo po ang pinakamabait na biyanan na nakilala ko. Sadyang hindi lang po ako pinalad. Ang kasal natin ay isang kasunduan lang. Ngayong naayos na ang lahat, dapat na itong magwakas. Hindi mo man lang mapanatili ang asawa mo, mag-impake ka na at umalis? Kakakita ko lang na umalis si Qingqing habang hinihila ang maleta niya. Anong nangyari? Alam ko na ang lahat tungkol kay Qingqing. Napakakaawa naman ng asawa ng apo ko. Kapag hindi mo siya nabawi, ang posisyon bilang tagapagmana ng Xiao Group, huwag mo nang pangarapin. Lolo, tingnan niyo po ako. Xiao rin ang apelido ko. Ayan.
Matagal ko nang hindi gusto kayong mga walang utak, mga sunod-sunuran. Kalokohan. Tapat na tapat ako sa Huo Group. May kapal pa ng mukha mong sabihin yan. Noong lumitaw ang impostor na iyon, ikaw ang unang-unang sumipsip sa kanya. Hindi totoo yan. Huwag kang mag-imbento. Nahulog ang cellphone ko. Kukunin ko lang. Sa 3 taon mula nang umalis ako sa pamilyang Huo, isang bagay ang natutunan ko. Ang mga bagay na hindi makapagpabagsak sa iyo ay magsisilbing alas mo. Ngayon, formal kong iaanunsyo ang 3 bagay. Una, bawiin ang lahat ng inilipat na ari-arian. Pangalawa, muling buuin ang lupon ng mga direktor. Pangatlo, simula sa araw na ito, ang Huo Group ay kikilala lamang sa kakayahan at walang puwang ang pagpapatawad. Tapos na ang pagpupulong. Nagpalit ng tagapagmana ang Xiao Group, si Xiao Han na ang namumuno, at binulag niya si Xiao Ye. Bakit siya? Naku, President Huo, mukhang may nabangga tayo. Xiao Ye. Salamat sa pagtanggap sa akin. Manatili ka lang dito sa pamilyang Huo. Walang magagawa si Xiao Han sa iyo. Para lang akong nakapulot ng pusang gala. Kaya mo bang? Maligo ng mag-isa? Kaya ko. Ako na. Ang polo mo, pinatuyo ko na. Ibibili na lang kita ng bagong pantulog bukas. Nakaabala ako sa iyo. Hindi ka na si President Xiao ngayon. Isa ka ng pusang gala na pinulot ko. Kaya mula ngayon, tatawagin na kitang Little Leopard. Isa ba akong pusang leopardo? Matulog ka na. Ito ang kwarto ko. Malinis naman ito. Ibibigay ko na muna sa iyo. Huwag kang umalis. Hayaan mong suklian ko ang kabutihan mo. Oh, paano mo naman gagawin iyon? Dahil pinatuloy mo ako, paglilingkuran kita ng mabuti. Ngayong araw, hanggang dito na lang muna. Oh, kung ganoon, ituloy natin bukas. Ano bang nangyayari sa kanya ngayon? Ganito ba talaga ang epekto kapag hindi nakakakita? Hoy! Young Master, kumusta ang plano mong pagpapanggap na bulag? Nakatira na ako sa pamilyang Huo, pero lumalayo pa rin siya sa akin. Ano na ang susunod kong gagawin? Mayaman na si Young Mistress ngayon, at ang mga mayayamang babae ay gusto ang mga lalaking malambing at masunurin. Malambing, masunurin, tuta. Pupunta na ako sa opisina. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Patapat akong maghihintay sa pagbabalik mo. Young Master, tingnan mo ito. Ang mga ito, talaga bang epektibo? Aray ko! Young Master, ayaw na sa iyo ng Young Madam. Kahit wala ng pag-asa, subukan na natin. Umalis ka kung wala kang sasabihing matino. Young Master, tingnan muna natin ang mga post ni Young Madam. Ano ang mga pinost niya nitong mga nakaraang araw? Tutulungan kitang suriin ang mga ito. Fruit corn, mas masarap talaga kapag bata pa. Akala niya matanda ka na. Kumpara sa nakaraan, mas dapat abangan ang hinaharap. Gusto na niyang makipagdiborsyo. Mahal ko ang malamig na simoy ng gabi at ang malayang kaluluwa. Mahal ko ang mga ilaw sa malapit at ang malalayong bituin. Apat na lalaki ang liligawan? Bakit nakatayo ka pa riyan? Pumunta ka sa Huo Group. Bantayan mo si Huo Qingqing. Kapag may makitang lalaki sa tabi niya, iulat mo agad sa akin. Naintindihan ko. Miss na rin kita. Sige, sabay tayong maghapunan mamaya. Ibinili kita ng kurbata.
ibibigay ko na rin sa iyo. Naku, young master, si young madam. May kadate na ibang lalaki para sa hapunan. At bibigyan pa niya ito ng kurbata. Hello? Hindi ako uuwi para maghapunan mamaya. Sige, naintindihan ko. Umuwi ka sana ng maaga. Kahit gaano pa kasarap ang pagkain sa labas, hindi pa rin ito kasing linis at kasing ligtas ng pagkain sa bahay. Kapag may kasama kang kumain, siguraduhin mong mag-iingat ka. Ang ibig kong sabihin, mag-ingat ka, at maging mahinahon. Bakit parang paulit-ulit kang nagpapaalala na mag-ingat ako? May itinanim ka bang bomba sa daan ko papuntang hotel? Gusto ko lang. Sige na, mag-usap na lang tayo pag-uwi. Sa pagkakataong ito, wala na ako para sunduin ka at iuwi. Sa pagkakataong ito, hayaan mong ako naman ang maghintay sa pag-uwi mo. Maghihintay? Mga hangal lang ang naghihintay. Ang gusto ni Xiaoye ay lagi niyang inaagaw. Hello, young master. Magsama ka ng mga tauhan at sumama ka sa akin. Young master, huwag kayong mag-alala. Tinawag ko na ang lahat. Ngayong araw, dapat nating patahimikin ang lalaking iyon para maibalik ang dangal ng young master. Hi, kahit na ang pagtataksil ng young mistress ay napatunayang totoo na, hindi pa rin magawang tuluyang makipagbanggaan sa kanya ng young master. Nakikita niyo ba? Ano ang tawag dito? Sunod-sunuran. Ang tawag dito ay tunay na pag-ibig. Ang pagkain kasama ang ibang lalaki, ganoon ka ba kasaya? Bakit mo pinapagtali ng kurbata ang asawa ko? Kung ayaw mo sa mga kamay mo, ako na ang bahala sa iyo. Xia Xiaodong. Ang daming langaw dito. Asawa ko, nandyan ka ba? Bakit ka nandito? Nagkataon kasing nabasag ko ang mangkok sa bahay, wala akong makain. Gutom na ako, kaya hinanap na lang kita. Pasensya na, nakaabala na naman ako sa iyo. Kawawa naman si Bayaw. Halika, uminom ka muna ng sabaw ng manok. Xiaodong, bakit mo siya inaapi? Ako, Kapag tumalon si young master sa lawa ng West, sapat na iyon para makainom ng Longjing ang buong lungsod ng Hang. oh, nga pala. Ate, may regalo rin ako para sa iyo. Bilis, itago mo na iyan. Ehem. Anong nangyari sa iyo? Hindi ba siya nakakakita? Baka naman nagpapanggap lang siyang bulag? Ching-ching, ang regalong ibinigay niya sa iyo. Ano yon? Xiaodong, bakit mo binigay sa akin ang bagay na ito? Ate, lumabas ka muna sandali. Ipapaliwanag ko sa iyo ng maigi. Sige. Dito ka lang at magpakabait ka. Babalik din ako agad. Ayaw niya talaga sa akin. Dahil matanda na ako, sumama sa batang lalaking parang tuta na hindi naman niya kadugo. Lagot na. Kapag ganyan na ang mukha ni senyorito, siguradong mapapahamak ang batang iyon. Mukhang gusto mong mapalo. Napakababaw naman ng trip mo. Sa tingin mo ba ganoon akong klase ng tao? Tingnan mong mabuti ang sukat. Panglalaki ang damit na ito. Tama ka. Ganoon nga akong klase ng tao. Total hindi naman nakakita si Bayaw. Pasuotin mo siya nito. Nang palihim mamayang gabi, siguradong kapana-panabik iyon. Ikaw talaga. Bata ka. May malasakit ka rin pala. Bayaw, tumigil ka na. Young master, huwag mo na siyang saktan. Walang makakapigil sa akin ngayon. Paparusahan ko ang walang hiyang ito na nagnanasa sa sarili niyang ate, napakawalang hiya. Dahil lang hindi kayo magkadugo, maaari mo nang agawin ang asawa ng iba? Walang sinuman ang makakapigil sa akin. Gusto mong tumigil ako? Hinding-hindi mangyayari iyon. Asawa. Ano? Anong itinawag mo sa akin? Asawa. Naalala mo na ba? Hindi ka na ba magkukunwaring bulag? Sinadya mo ito. Uy! May pumasok na buhangin sa mata ng ate ko. Tinitingnan ko lang ang mata niya. Walang kaabog-abog. Napalo ako. 500,000 dolyar bawat suntok. Salamat Bayaw. Bayaw ang pinakagwapo. Sana ay magsama kayo habang buhay. Sana ay magkaroon na kayo agad ng anak.
Ang panatilihin ka o ang pakawalan ka parehong hindi ko kayang gawin. Kaya nagkunwari akong bulag sa napakapangit na paraan para mapalapit sa iyo. Patawad, asawa ko. Papasukin mo na ako. Nakapagpalit na ako ng kasuotang leopard cat. Wow. Naaalala mo pa ba noong gabing nalasing ka kung ano ang sinabi mo sa akin? Natatandaan kong sinabi ko sa iyong napakaraming bituin, na napakabilog ng buwan, at napakabango ng mga rosas sa hardin. Mukhang nakalimutan mong sinabi mong gusto mo ako. Sinabi ko iyon noong nasa tamang isip ako.